Nandito na nga tayo ngayon sa palaro ng Duwalas dito sa Mubo. At ito ay tinawag na First Barangay Umabay Exterior Mountain Bike Race Extreme Challenge 2024. At dahil nga sa slow starter ako ay iwan kaagad ako ng tatlo. Dito ay pilit ko silang hinahabol para ako ay makadikit. At ako ay nagulat nang i-check ko sa likuran na kami pala ay nakaagwan pa sa tatlong kalaban namin. At dahil doon ay napag-isip-isip ko na kailangan talaga ako makadikit sa breakaway upang ako ay hindi masyadong mahirapan. Malapit lang naman ang tatlo kaya alam ko na sila ay aking aabutan. Lalo pat nakikita ko nag-check si Obet, tinitingnan kung ako ay nakasunod. At nang mapansin nga ni Obet na ako ay hindi nakasunod ay unti-unti niyang binagalan ng takbo upang ako ay unti-unting makadikit sa kanila. At nang tuloy na nga ako nakadikit ay nagsignal na si Obet na doon ako sa kanyang likuran. Ang balak nga namin ay dadalhin niya ako habang nasa patag pa hanggang sa makarating kami sa trail. Pagdating kasi sa trail ay medyo lamang ako dahil may kaliitan. At si Obet naman ay medyo hirap sa mga trail, kaya yun nga ang balak niya, dapat naihatid niya ako sa trail. Ngunit kahit gano'n na nasa likuran ako ay talagang hindi ko kayang sabayan siya. Pagdating nga dito sa Banyadero ay umangat na ako sa kanya dahil hindi ko na kinaya ang kanyang pacing. Pinili ko na lang hintayin ang dalawa para ako ay hindi tuloy ang sumabog. At inubutan na nga ako ng dalawa at sila ay nandito na sa aking harapang dalawa. So dito na lang ako, tutok na lang ako sa kanilang dalawa dito sa likuran. Habang si Obet naman ay napansin namang wala na ako sa kanyang likuran kaya inintay na naman kami tatlo. At kami ayan, yun nga, nagkasabay-sabay naman bago umakyat ng Mubo. At nandito na nga si Obet, pumasisyon na naman siya sa likod ni Boy Buhi at ako ang sumusunod sa kanya. Dito nga ay nagsisinyas pa si Obet na dito lang sa likuran niya para hindi ako malaswag. Shoutout nga pala sa aming ka-team na si Dakoy Koy the Vlogger Manoy na inabutan namin siya dito bago umakyat. At nagulat nga ako dahil pagbaba namin sa Mubo ay nandito na kaagad si Dayuday na abutan kami. Kaya ang breakaway ngayon ay lima na kami na nandito ngayon sa harapan. At dito nga ay na-pressure na ako dahil nakita ko na medyo bumilis na akong dalahan. Kaya ako ay pasiguro na lang ng tutok si Tumski. Ramdam ko na medyo naninigas na yung aking mga binti. Kaya nasa likuran na lang ako. Tutok na lang ng tutok si Tumski. At dito nga ay unti-unti na nagpapakita ng lakas si Melchor Dayuday. Nakaangat na nga sa amin si Obet at saka si Melchor. Kaya nagpumilit na i-idikit ni Boy Buhi. Kaya ako pa siguro rin na makadikit sa kanya para hindi ako tuluyang
kulang ako sa practice dahil hindi ko inaasahang biglang i-cancel ang aming activity sa araw na ito, kaya ako ay nakapag-rain. Kaya lang naman ako sumali sa race upang ma-enjoy ko ang race at saka makita ko rin kung gaano kalalakas ang aking mga kalaban sa aming kategorya na 46 above. At dito nga ay pilit ng kinakargahan ni Boy Buhi ang padyak para makadikit sa dalawa. At ako naman ay pasiguro naman na makadikit sa likuran niya para ako ay hindi tuluyang maiwan at lumayo. Ang tawag namin sa technique na to ay drafting. So nagtatrangko sa amin, ang tawag ng nasa harapan ay nagtatrangko. So kapag ikaw ay nasa likod ay nagda-drafting ka lang, yung parang hinihigop ka. Kaya kapag ikaw ay nagsolo na, sigurado ikaw ay mahihirapan na dahil hindi mo na magagamit ang drafting, dahil solo mo na siyang papadyakin. Sulong lakas, sarili mong lakas ang iyong gagamitin. Samantalang kapag nagda-drafting ka ay lakas niya ang ginagamit mo para ikaw ay makadikit at makatakbo pa rin ng naaayon sa bilis na kanyang pinapadyak. Sa time na to ay chinek ko si Gilbert Briol kung nakadikit sa aming likuran, at dahil nga sa lakas ng takbo ni Boy Buhi ay tuluyan ang kumalas si Gilbert, kaya ang nangyari ay apat na kami nandito sa harapan. Inabutan na namin ngayon dito si Dayuday, at ako nga ay natuwa na dahil nakitaan ko na ng panghihina si Dayuday. Tuluyan nga kami nakalayo dahil sa pagdadala ni Boy Buhi, at tuwang-tuwa na nga talaga ako dahil sabi ko sigurado na ang 1, 2, 3 dahil ang nasa harapan ngayon ay si Obit, ang pangalawa ay si Boy Buhi, at pangatlo ako. Sabi ko magandang na to dahil makapangatlo ako dahil nakita ko nga naiwan na si Dayuday. Kung ang tawag sa nasa harapan ko ay si Boy Buhi, ang nasa likuran naman ay si Boy Tutok. Yan ang tawag sa akin ngayon dahil sa puro na lang ako tutok, dahil nga sa hindi ako ensayado. Ito lang ang tanging magagawa ko na depensa sa ngayon dahil wala naman akong ibang technique na gagawin kundi ang ganito. Shoutout nga pala kay Nicolim dahil nakapwesto siya dito para makuha ang lahat ng mga players na dumadaan dito. Napakaganda ng pwesto niya dahil siguradong lahat ay makukunan sa lugar na yan. At ito nga dahil sa tiyaga ni Boy Buhi ay malapit na kami sa kay Obet. Malapit na kami. At tuloy na nga kami talagang nakadikit kay Obet. Palingon-lingon na si Obet, nagche-check kung sino-sino na nga ba ang nasa harapan, at nakita niyang kaming tatlo na lang ang nandito sa harap. Dito ay nagsignal na naman sa akin si Obet na sumunod ako sa kanya. Ngunit hindi ako sumunod dahil alam kong sasabog na ako kapag ginawa ko yun.
Sasabog ibig sabihin ay lalagpas na ako sa aking hangganan, at kapag nangyari yon ay hindi ko na yan makakayanan at ako ay tuluyan ng susuko at hindi na makapagpatuloy sa laban. At dito nga sa pag-ahon ng mobo ay tuluyan na ako nga naiwan at hindi na ako nagpumilit na makadikit dahil tuluyan na talaga ako bibigay kapag ginawa ko yun. Ang inakala ko na tuluyang naiwan namin sa Dayuday ay mali pala dahil nandyan na siya. Napakalakas sa ahon. Ako ay tuluyan niyang iniwan sa ahon at ako ay nagpumilit na dumikit sa kanya para makasabay, para unti-unti namang makadikit sa dalawa na nasa harapan. Dito sa part na to ay tuluyan ko na naramdaman ang panghihina, kaya ininom ko na ang binigay ni Satham na power booster. Salamat nga pala dito, Satham. Shout out sa iyo. At tuluyan na nga akong iniwan ng tatlo, kaya nagsusulo na lang ko dito. Naramdaman ko na talaga ang panghihina. Nagre-recover lang ako habang binabagtas ang simentadong lugar na to. Bago kami makarating sa paakyat sa Pinamalatikan ay naiwanan na ako ng tatlo, kaya ang nangyari ay tuluyan na akong lumayo sa kanila, kaya pa'y hindi na nakahabol. Subukan nating umabol dito sa trail. At dito na nga nag-umpisa ang trail. Dito nga sa trail ay pinilit kong makadikit sa kanila dahil unti-unti naman ako naka-recover. Ngunit kahit anong pilit kong gawin ay hindi ko na talaga sila nakita. Nailapit ko man siguro yung gap, ngunit hindi pa rin sapat dahil hindi ko pa rin sila makita. Kaya unti-unti akong nawala ng pag-asa at kinontrol ko na lang. Minintain ko na lang ang aking pacing upang ang sumusunod sa akin na apat pa ay hindi tuluyang makadikit sa akin. At tuluyan na nga tayo nakalabas ng highway dito sa part ng La Laguna. Kaya tuloy-tuloy na naman ang tudong hingal dahil ito ang ating kahinaan, ang mga kapatagan. At yan nga, kapag may nakikita akong tricycle ay parang gusto ko na rin mag drafting sa tricycle para tuluyang makadikit sa aking kalaban. Ngunit hindi natin ugali ang ganyan. Fair lang tayo pag lumaban.
Ayan o, may tricycle na naman. Parang gusto ko nang matukso. Pero wag, ayaw ko ng ganyan. Andito na tayo ngayon sa Empapanan. Malapit na sa U-turn slot. At pabalik na naman. At syempre, bago umikot, check muna sa likuran para siguraduhin ang ating kaligtasan. Bago ako nakarating sa U-turn slot ay una kang nasalubong sa Dayuday, pangalawa si Buybuhi at pangatlo si Obet. At sa aking pag-aanalisa ay medyo mahihirapan akong habulin sila dahil medyo malayo-layo rin ang mga agwat namin sa isa't isa. Ito sa part na to ay masasalubong ko si Gilbert at papunta pa lang siya sa U-turn. So kung aking tatansyahin ay nasa 1 minute ang aming gap. Habang papunta ako doon ay halos dyan ko rin nasalubong si Obet at doon naman sa unahan ang dalawa. Kaya halos ang mga gap namin ay mayroon kaming 1 minute or hihigit pa sa isa't isa. Dito naman sa part na to ay nakasalubong natin si Engineer Carlo Lumagas. Iyan naman si Rene Agaw. Ang hindi lang natin nakunan na nakasalubong ay si Romeo Coyos. Itong part na to ay papasok na tayo ng Likuson. Dito ay pinasumpitan tayo ng malamig na tubig. Ang sarap sa pakiramdam. Malaking tulong yun dahil papasok na naman ako sa pag-akyat sa mataas na akyatin sa Likuson. Kaya malaking bagay sa akin ang tubig na yun. Salamat sa mga taong nandun, lalo na dun sa nagpa-puswit sa akin ng tubig. Napakalamig, ang sarap. May nakasalubong pa tayong nakakarga sa motor na bike na malamang ay nasiraan doon sa taas ng pinakamahirap na trail sa Likuson. Maganda ang ginawa ng marshal sa part na to dahil nagwawangwang sila. Ibig sabihin kapag narinig nila yon ay wala nang magpakalat-kalat dito sa baba para iwas discussion. Daming tao! At nandito na nga tayo sa part ng Barangay Likuson na isa sa pinakamahirap na akyatin dahil kapag hindi mo na kontrol ang iyong pagpadyak ay dumudulas. Posibleng sumimplang ka pa kapag hindi mo na kontrol. Kaya dito ay nanigurado na lang ako na hindi ko na lang pipilitin ang pag-akyat. Baka masimplang pa tayo. Ubos na rin ang lakas ko at pakiramdam ko ay magka-cramps na. Kaya kapag pinilit ko ay posibleng matutuluyan na mag-cramps pa tayo. Kaya pasiguro na lang, tulak na lang tayo. Ubos na rin ang lakas ko at pakiramdam ko ay magka-cramps na. Kaya kapag pinilit ko ay posibleng matutuluyan na mag-cramps pa tayo. Kaya pasiguro na lang, tulak na lang tayo. At yan na nga, tanaw na natin ang finish line. Malapit na tayo matapos. 4th place lang ang kinaya. Para sa akin, okay na yan sa walang practice.
Romeo Cuyo, Rini Agaw for the 7th place. Carlo Lomagas, 6th place. And a cash gift. Gilbert Briol, Congratulations. video lang, video. Mr. Polski Rosas. Congratulations, sir. You will receive a medal, a certificate, and a cash gift. Again, congratulations to our placers. Yay! Roberto Tagli. You will receive a medal, a certificate, a cash gift, and a plaque. And of course, from our sponsor, that is Stand Right. Great moderate fee. What about a round of applause for our second placer, Mr. Boy Bobby? Of course, we are now none other than Mr. Melchor Payutay. Mr. Melchor Payutay will receive a plaque, a certificate, a medal, a cash gift, and from our sponsor, Tanduan. Congratulations, sir. Melchor Dayoday, champion.